Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat-lahat. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga tao, kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamanan ka namin. Dahil sa dakila mong agit, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buntong na anak,
kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kaliwanagan ng konsensya ng mga namumuno sa ating bansa. Dasal natin ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan, ang mga may pinagdaraanan sa buhay, ang mga may sakit, katulad ng kalusugan sana, maging mabuting kalusugan sina Nanay Feli, Yonsha, Alona, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Cherry, Rudy, Kuya Mario, Laura, Fe, Myla, Amelita, San Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na may kalayaan tayong mamili ng ating maibigan. Ngunit ipinaalala rin niya sa atin na nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay at nalalaman niya ang ating mga ginagawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka sa alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahihintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod.
Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako'y mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang aking paningin, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sasaliksik ng Espiritu ng Diyos ang dakilang panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinilaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagin sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga skriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na nung una'y inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid.
Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng yon. Narinig pa ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay. Sakripisyo nyo. Gayun din, sama na rin natin salamat sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, sundalo, Navy, Police. Salamat po sa mga nagpapakabuti, ha? Salamat po. Salamat sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Tanong po, ano sa palagay niyo ang pupwedeng maging halimbawa ng isang bagay na akala natin madali pero mahirap pala? Sabi nung kaibigan ko na kinailangang magpapayat, Father, gym. Father, ang gym, sa una lang mahirap. Nung sumunod, hindi na. Sabi ko, mali yung intindi mo. Ang tinatanong ko, ano yung bagay na akala mo sa una madali pero hindi naman pala? Father, let me finish. Gym. Sa una lang mahirap. Susunod, hindi na. Kasi, nung una lang ako nag-gym talaga. Nung sumunod, ayoko na. Mahirap pala. Nag-send ako sa GC namin ng mga members ng SOCOM or Social Communication. Puro kabataan ito. Ano yung isang bagay na sa akala niyo madali pero mahirap pala? Aba, nag-send yung isa, sabi, Father, umibig. Kala ko po ng una, madali. Mahirap pala. May nag-send naman ng ganito, Father, mag-move on. Sabi kasi nila, Father, time heals. Pero pag ikaw pala yung niloko, pag ikaw pala yung sinaktan, Father, mahirap. Sa loob-loob ko, hindi yata masaya ang Valentine's Day ng mga ito. Hindi siguro nakarinig ng kantang, buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Ay, nako. Seriously, how about getting to heaven? Pagpunta ng langit, sa palagay nyo, madali? Sipin po ninyo. Sa dinami-dami nung napupuntahan nating libing, bago ilibing may magsasalita, mag-eulogy. Ano ang karaniwang sinasabi? Di ba puro na lang, masaya ka na ngayon. No more pains. No more sorrow. Di ba halos lahat? Meron ba kayong narinig na nagsabi, nasa impyerno ka na ngayon? Wala pa, di ba Mars? Lahat sila napunta ng langit. Di ba? Kahit yung sa tingin mo, hindi napunta ng langit. Sinabi, napunta ng langit. Hindi ka lang makaimik kasi sa 3 araw na lamay, napakarami mong nalantakan sopas. But you see, that also contributes to our thinking na madaling mapunta ng langit. Na para bang lahat na lang sila napunta eh. Para bang ang luwang-luwang ng daan. Huwag natin kakalimutan, sabi ng Panginoon, makipot ang daan at maraming magpipilit na pumasok pero hindi makapapasok. In connection with this, iniisip rin kasi natin ang Diyos ay sobrang bait. Yes, tama yun.
Pero sasabihin din daw ng Panginoon, pagdating ng araw, sa mga hindi mapupunta ng langit, lumayo kayo sa akin! Kayong mga mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Siya daw ang magsasabi nun. Oh, ano ibig sabihin nun? Tunay man mabait siya, pero hindi lahat pwede sa kanya. Kapag hanggang sa huli, bad ka, yari ka. Eto pa, sa Ebanghelyo, ano sabi? Kung ang kabanalan ninyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, ay tulad lang, nilalang niya to, ng pagsunod ng mga scribe at pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Oh man! Shocking ito. Bakit? Ang mga scribe at pariseyong lang naman ay bihasa sa banal na kasulatan. Ay rigid sa pagsunod sa mga kautusan, ay regular magdasal, mag-ayuno, maglibos. Tapos sila yung hindi makararating sa langit. Isipin ninyo, sige nga, hindi ba parang nakatabi mo pag ganyan si Marian Rivera, yung totoong Marian Rivera. Tapos narinig mo, sabi ni Marian, ang pangit-pangit ko na. Ano maramdaman mo? Hindi kaya masabi mo, te, okay ka lang? Kung pangit ka na, ano ko? Ano itsura ko? Kung yung mga katulad ng mga scribe at pariseyo, hindi makapapasok sa kaharian ng langit, paano tayo? Madali nga bang mapunta ng langit? Ito pa, ang ayaw ni Kristo sa mga scribe at pariseyo, pagiging mapagbalat kayo. Ibig sabihin, yung kabanalan o pagsunod nila, skin deep lang, superficial, panlabas lang. Napaka-partikular ng Panginoon sa laman ng ating puso. Sabi ng banal na kasulatan, yan ang kanyang tinitingnan. Hindi ang panglabas, kundi ang kalooban. Kaya ayaw niya mga scribe at pariseyo kasi hanggang palabas lang. Skin deep lang. Tayo ba? Baka tayo ganyan ha? Nako! Sayang yung mga ginagawa nating pagdarasal. Sapagkat para sa Panginoon, mas totoo ang tao sa kanyang loob. Hindi yung ipinapakita niya sa labas. Proverbs 23 verse 7, for as the man thinks, so is he. Sabi pa ng Panginoon, sa puso ng tao, nanggagaling ang mga kabuktutan. Conversely, sa puso rin ng tao, nanggagaling ang mga kabutihan. Kaya napakahalaga sa Panginoon ng kalooban. And so Jesus is telling us firmly here in our gospel reading that it is not enough for us to be good outside. We should also be good inside. Sinasabi ng Panginoon sa atin na hindi sapat, na hindi tayo gumagawa ng masama kung ang kalooban naman natin ay masama. Ganon din yun kasama. Pansinin po ninyo, sa simula ng misa, nagsisisi tayo. Yung sinasabi natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa gawa, sa salita, sa isip. I have greatly sinned in my thoughts. Ibig sabihin, ang pag-iisip, pagkikimkim ng masama, ay malubhading pagkakasala. Sinusuportahan yan sa mabuting balita. Maaring sinasabi ng Panginoon, okay, sige, hindi kayo pumatay. Pero ilan na sa inyo dito ang pumatay na sa isip nila, sa puso nila, ang nakapag-isip na patungkol sa biyanan nila. Mamatay ka na sana, pakialamera. Ilan sa atin dito kung makatingin ay nako, if only looks can kill. Ilan na sa atin ang nakapatay?
Ay naka, napakarami mo na sigurong napabulagta. Yung mga mata na yan, dudukutin ko yun. Basta natin yun. Kahapon, sige, yung mga since birth, walang jowa, 50 na, umaasa pa. Hindi ka ba nainggit, hindi ka ba naging bitter sa iba? Lalong-lalo na yung mga iniwan, yung mga niloko, yung pinaasa. Anong feeling mo kahapon? Pag may nakita kang mga sweet na magkasintahan, baka feeling mo ganyan. Nag-post yung isang netizen na ganyan. Sabi niya, nung may makita siyang magkasintahan sa harapan niya, o-order sana siya ng Chicken Joy. Sabi niya, ano kaya ang o-ordering ko? Chicken Joy o Granada na? Peter? Baka inisip mo kahapon, sino bang nagpauso ng Valentine's Day na ito? Baka naisip mo kahapon, sunugin ko kaya lahat ng mga symbols of love. Katulad niyan. Baka naisip mo yan sa isip mo, ma? And worse, baka ito naisip mo sa mga nakita mong magkasintahan. RPG! Ay nagkasala ka na sa isip, sa puso mo. Matindi ng pagkakasala yan. Likewise, sinasabi ng Panginoon, sige. Hindi nakikiapid? Okay, sige. Papaano? Boy, kung ganito ka naman, yan. Nakasakay ka ng Mio, angkas mo pa yung asawa mo, naka-helmet ka pa niyan, nakakita ka ng magandang babae, ng skin ng babae, naka-Mio ka, Mio. Motor mo, Mio, mata mo, sniper. Style niya, bulok. Mio, sniper yung mata. Nako, nakakita ka ng asawa mo, pisak yung mata mo. Nagkasala na rin. So you see, nakita ninyo? Pinapataas ni Kristo dito ang standard natin ng kabutihan. Para sa atin kasi ang mabuti, yung gumagawa ng mabuti, not necessarily ang mabuti para kay Kristo sa puso at isip mabuti. Ang mabuti para sa atin, yung hindi gumagawa ng masama, not necessarily. Ang mabuti para kay Kristo, yung hindi nagkikimkim, nag-iisip, nag-entertain ng masama. Pwedeng wala tayong magawa, nakapag-iisip tayo minsan ng masama, pero may magagawa tayo para hindi magstay yung masamang isip na yan sa isip natin. Yung masamang thought na yan sa puso natin. Yun ang dapat natin gawin. Dapat kontrahin natin. Pero pag hindi natin kinukontra, kapag pinaglalaro natin sa isip at puso natin, ay, mahirap yun. So yun ang standard ng Panginoon. Hindi rin natin po pwedeng sabihin, pwede kong mapunta ng langit. Kung kukumpara ko naman sa iba, yung lagi nating dialogue, wala naman akong inaagabyadong tao. So sa tingin mo, mabuti ka na? Kapatid, para malaman mo kung mabuti kang talaga, iparis mo sarili mo kay Kristo. Makikita mo, napakalayo mo. So, tanong, yung pagpunta ng langit, madali ba? Kailangan nating unawain ito. Kasi baka kampante lang tayo. Na kapag namatay tayo, sa langit tayo didiretsyo. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, marami, sabi niya, marami ang sasabi ng ganito, Panginoon, nakasama mo kami. Kumain kami kasama mo. Nagsimba kami, nagumunyon kami. Huwag tayong pakakampante. Sa totoo lang, hindi talaga natin kaya na mapunta ng langit nang tayo lang. Anong sabi sa Beatitudes? Blessed are the pure of heart, for they shall see God. If I'm not mistaken, basta nasa Bible yan. So kinakailangan, pure ang ating puso, pure heart, for us to go to heaven to see God. Ang salve ng salmista sa Psalm 51, sabi niya, create in me, O God, a clean heart. So ibig sabihin,
Hindi natin kaya na magkaroon ng pure heart sa ganang kakayanan natin. Kasi kung kaya natin, hindi sasabihin ng salmista, create in me, O God, a clean heart. We have to surrender our heart to God. Kaya nga kapag tayo nagmimisa, napakaganda ng paanyaya sa atin ng pare. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Sana laging ganon. Kapag nahihirapan tayo, lalong-lalo na sa mga pagsubok o magpakabuting tao, sumampalataya, magtiwala, magkaroon ng pagbasa, Lord, isinusuko ko sa iyo ang puso ko. Palakasin mo, i-overhaul mo. Patatagin mo. Kanina may nagpa-pray over. May sakit siya sa puso, kinakailangan bypass operation. Natatakot siya. Hindi naman ako pwedeng gumaling ka sa sakit mo nang hindi mo ibubukas ang puso mo sa mga doktor na magagamot sa iyo. Ganon din ang dapat natin gawin. Ibukas natin ang ating puso sa buong may kapal. We surrender our heart to God for Him to create a clean and pure heart in us. And when that happens, mahirapan pa rin tayong magpakabuti. Pero mas kaya na natin kasi kasama na natin ang Panginoon natin. At ang aasahan natin, hindi lang yung grasya niya sa ngayon, yung grasya niya sa susunod na panahon, kundi yung grasya na dala ng ginawa para sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, si Jesus ay tinukso sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng paraan, tulad natin. Pero He did not sin. Anong ibig sabihin nun? Alam po ninyo, pag sinasabing kaligtasan, masyado tayong nafo-focus sa, siyempre, mahalaga yung kamatayan ni Jesus. Pero sa araw-araw, namatay siya para sa atin eh. Masyado tayong nafo-focus sa pagka-Diyos ni Jesus. Hindi natin naunawaan, na-appreciate masyado. Nagkatawang tao siya para sa atin upang iligtas tayong tao. Dinanas ang lahat ng bagay, pero hindi nagkasala. Ang ibig sabihin nun, pwede rin siyang mag-isip ng masama, pero hindi niya ginawa. Pwede rin siyang magtanim ng galit, pero hindi niya ginawa. Pwede rin siyang mawala ng pag-asa, pero hindi niya ginawa. Pwede rin siyang manghina ng pananampalataya, pero hindi niya ginawa. Pwede rin siyang mag-init ang ulo, magtanim ng galit. Bumigay ang pag-asa para sa pagbabago ng isang tao. Pwede yun, kasi pinagdaanan ng Panginoon yung tuksong yun. Pero hindi niya ginawa. Tandaan natin lahat ng ginawa ng Panginoon salvific, may kaugnayan sa atin. Tinutuwid niya ang kasalanan ng unang tao at pinalalakas niya ang pagkatao ng tao. Yun ang ginawa ni Kristo. Hindi niya ginawa na magkasala. So, pwede niya sabihin sa ating lahat, yung ginawa ko para sa inyo, para sabihin sa inyo ngayon, kaya ninyo. Kasi pinagtagumpayan ko para sa inyo. Huwag kayong matakot. Mahirap pero kaya. Kasi bago pa ninyo puntahan, bago pa ninyo tahakin, nauna na ako at pinagtagumpayan ko na para sa inyo. Isipin po ninyo nang nasa hardin ng Getsemani si Jesus, anong sabi niya? Kung maaari po, wag ko nang danasin ito. Bakit? Natatakot siyang mamatay? Hindi ganun kasimple yun. Ang kinatatakot ni Jesus, hindi siya basta mamamatay. Bago siya mamatay, aakuin niya ang lahat ng pagkakasala ng tao mula noon kay Eva at kay Adan hanggang sa ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon. Imagine that! Let that sink in. Yun ang ginawa para sa atin ni Jesus. Kaya nga at one point habang siya'y nakabayubay sa krus, anong sabi niya? Ama, bakit mo ako pinabayaan? He wasn't speaking for himself. He was speaking for us. Sapagkat ganon ang pakiramdam ng isang taong malayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Inangkin niya talaga maging ang pakiramdam ng isang makasalanan. Yun ang ginawa niya. Para mapagtagumpayan
ang atin ngayong mga pinagdaraanan at pagdadaanan pa. Oh, death, where is your sting? Where is your victory? Sabi ni St. Paul, wala na tayong hindi kakayaning mapagtagumpayan kasi napagtagumpayan na ni Jesus para sa atin yan. Yun ang lagi nating tatandaan. Kung nahirapan tayong magpakabuting tao, magpasensya, umunawa, magpatawad sa misyon natin, always surrender our heart to God. Lord, kakayanin ko ito sa biyaya mo at dahil sa ginawa mo. So much so that even until death, syempre, maisip pa rin natin, hindi natin nagawa ito, hindi natin nagawa yon, hindi natin accomplish ang ganito. Kapatid, ang pangahawakan pa rin natin ay ang na-accomplish ng Diyos na si Jesus para sa atin. So much so that when we get to heaven, hindi naman natin ipangangalandakang naging mabuti tayo kahit nagsikap tayo maging mabuti sa ngalan ni Jesus para tayo mapunta ng langit. When we get to heaven, ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para pumasok sa langit, hindi ang ating mabubuting gawa. Nasabi nga ng Biblia, are just like filthy rags. Nasabi nga ng Biblia, all of us have fallen short of the glory of God. Ang pangangalandakan natin at ipagyayabang natin, hindi ang kabutihan natin, kundi ang ginawa ni Jesus para sa atin. So much so na kung may magtatanong sa atin sa pintuan ng langit, bakit ka dapat pumasok ng langit? Ang sasabihin natin, kasi namatay at muling nabuhay si Jesus para sa akin. Kung ako lang, hindi ako kinakailangan o dapat tanggapin sa langit. Pero dahil sa ginawa para sa akin ni Jesus, pwede kong mapunta ng langit. Madali bang mapunta ng langit? Hindi. Hindi kung tayo lang. Madali bang magpakabuti? Hindi. Kung tayo lang. Pero kung kasama si Jesus, kakayanin. Kakayanin. Ito sanang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pumikit tayo. Panginoon, hawak ko ang tapat ng puso ko. Ang puso kong nabalot na ng kasalanan, ng takot, ng pangamba, ng kalungkutan, ng bias sa aking kapwa, ng inggit, ng selos, ng hinanakit, ng mga makamundong bagay, ng mga hindi magagandang pangarap o layunin sa buhay. Sorry, Panginoon, kung kaya ko lang alisin ang lahat ng ito, ngayon gagawin ko. Pagod na ako sa pagkakasala, pagod na ako sa takot, pagod na ako sa lungkot, pero hindi ko kayang mag-isa. Sinusurrender ko ang aking puso sa iyo, itinataas ko sa iyo ang lahat, ipinagpapasayo ko sa iyo ang lahat. Panginoon, tulungan mo ako for me to have a pure, clean heart. Hallelujah! A heart that is surrendered to you. Hallelujah!
Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Hindi mo kaya kung mag-isa ka, pero kasama mo si Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus, siya ang may sabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng mahigmay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Hindi mo talaga kayang mag-isa, sapagkat hindi intensyon ng Panginoon na ipaakong sa iyong mag-isa. Tutulungan kaya nga nandyan siya. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Maging sakramento nawa ang pagkakasundo ng ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ipaglaban nawa ng mga may tungkuling itaguyod ang matuwid at makatarungan, ang karapatan ng mga naapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawang nagkalayo ang loob at nasa bingit ng paghihiwalayan, naway magpatawad, mag-unawaan, at ibalik ang pagmamahalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Hilumin nawa tayo sa mga sugat ng pag-aalitan, iwasan ang pagmamataas at matutong magpakumbaba upang mabuklod sa kapayapaan bilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw, naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Maaaring ibulong muli sa Panginoon ang ating intensyon. Amang maawain, ilayo kami sa katigasan ng puso, maging lagi nawa kaming handang lumapit sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-alay namin sana'y
Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagtutulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mo Tunghayan mo kami sa yaman ay kapos. Gawin karapat-dapat mong anak, magpapagot sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot ang sarili namin, laging maihandog sa banal mong napaglayon. Amin ang ginagalang, pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aaral, ngayon'y inaalala habang naghihintay pa rin sa'yo. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming
Diyos narito, ang tanging alay mo, at sa kamay mo inihandog mo alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang. Sa'yo lamang ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos narito, ang tanging alay mo, at sa kamay mo inihandog mo alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang alak na ito, sana'y pagpalain mo ng kaligtasan, handog mo'y makamtan ko. O Diyos narito, ang tanging alay mo, at sa kamay mo inihandog mo alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay. Nanganak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin
sa langit. Bigyan mo kami ngayong ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magkasala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iparintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ng pag-ibig ay naroon ng Diyos. Pinag-isa ng may kapal sa di walang pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may naranahan, sa may pag-ibig at tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may alalahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kapa'y pagpaumaningan, makisama ang mahusay, patawarin ang kaaway. Ang Diyos sa may naranahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Alita'y dapat maparap sa gagawing pag-aalay sa hain ni Kristong banal. Ang Diyos sa may alalahan, sa may pag-ibig na
sa bugtong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabihin. Aking saling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabihin. Laging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloobong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. mahal na biran ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa. Paalala po, February 18, itong darating na Miyerkules, simula na po ng Kwaresma, Lenten season na, Ash Wednesday, 6 a.m. at 6 p.m. po ang misa dito. 6 a.m. at 6 p.m. ang misa dito. Salamat po. Salamat sa pagsuporta sa Religious Store, Trinity na Crown, mga nag-aalay ng Alcasya. Salamat po. At gayon din para sa mga nag-share ng ating mga live masses and recorded reflections. Salamat po sa iba't ibang panig ng mundo na mga sumusuporta rin sa atin. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. O Kristo na mabuhay,
sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you. Wait lang. 1 minute.